Aries. Hello, my dear Aries. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 28, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, gusto ko po sanang kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. May konting pagbabago na naman. Dati kasi inuuna ko ang Oracle card. This time, ihuhuli natin ang Oracle card. Okay. Tingnan natin anong meron sa araw na ito para kay Aries. The Magician card. Clarification nito ay okay. I love yung energy, my dear. Kasi ang magician kasi, meron niyang siyang energy, meron siyang shadow side. So, ang shadow side niya is illusion. Of course, ang positive energy niya is yung creation. Ibig sabihin, you are embracing your kakayanan, your ability na makagawa ng mga bagay-bagay. And ang partner niya is the Eight of Cups. So, ang ganda ng energy. Kasi ngayong araw na to, my dear, July 28, 2026, you are actually acknowledging. Ibig sabihin, tinatanggap mo, my dear, you're facing your fears. Okay? Tinatanggap mo sa sarili mo na ikaw at ikaw lang din ang makakapag-resolve ng problema na yan. Ikaw at ikaw lang din talaga ang makakasolusyon sa problema na yan kung ano yung meron ka. And at the same time, sa energy ng Eight of Cups, nararamdaman ko yung energy ng you are facing your fears. So yung mga pagdududa, yung mga doubt, yung mga anxiety, yung pag-overthink, mawawala yan ngayong araw na to, my dear. Okay? And you will be moving forward. You will be embracing, my dear, that you are the magician and walang imposible pagdating sa'yo, basta maniwala ka lang. You have to believe, my dear. Okay? Kailangan maniwala ka na you are the magician. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit paulit-ulit pa nila sabihin sa'yo na, ay Aries, you are the magician, you are the master creator, okay, or the master manifestation, the master of manifestation, whatever, 'di ba? Kung ikaw mismo, my dear, hindi mo i-claim yung walang mangyayari. So, kailangan i-claim natin. We have to claim it, my dear. And eto yung sinasabi, my dear, nitong dalawang card na to, that you are claiming it today. You are facing your fears. Kaya nga sabi ko, my dear, ang ganda ng energy. Okay, next card tayo. We have here the energy of the Page of Sword and the Hangman. Okay, pinag-aaralan mo yung sitwasyon mo. Okay? Pinag-aaralan mo yung sitwasyon mo kung paano ka makakaalis dito sa hangman na to. Kinokontrol mo, my dear, kung ano yung mga bagay na pumapasok sa isipan mo ngayong araw na to. So far, gusto ko talagang energy niya, my dear, kasi kung lately yung isip mo parang punong-puno ng pagdududa, punong-puno ng pangamba, like, ay, hindi ko kaya to, talagang wala na, this is it. Yung mga ganun na energy, ngayong araw na to, lahat yon mawawala. Lahat yon may erase. And at the same time, ina-analyze mo rin, my dear, kung bakit ba napunta ka dito sa sitwasyon na to.
Kasi alam mo, my dear, hindi ka mapupunta sa sitwasyon na 'to, my dear, kung hindi ka malalagay sa energy ng hangman, kung walang dahilan. And most of the time, my dear, si hangman, actually gustong-gusto ko si hangman, sa kabaliktaran ng kabaliktaran sa ano ng iba na ayaw nila si hangman. Kasi kaya ayaw siya ng ibang tao, my dear, kasi hindi pa natatanggap ng ibang tao, hindi ko sinasabing lahat ha, hindi nila matanggap-tanggap na may mga bagay na kailangan pagdaanan natin para matutunan natin. And yun si hangman. Kaya nga meron siya diyang halo, ayan o, meron siyang halo dyan, my dear, okay? Kasi nalagay siya sa sitwasyon na yan, and as of this moment, marami siyang natututunan. And nandun ka sa moment, my dear, na tinatanong mo yung sarili mo siguro, ano bang matututunan ko sa nangyayari ngayon? Ano ba yung kinakailangan kong kunin dito at dalhin ko sa kung saan man ako pupunta? Baunin kong karanasan, okay, ala-ala, experience that eventually will help you to survive sa kung saan ka man pupunta, my dear, in the near future. Kasi ganun talaga siya. Habang ako'y nagkakaedad, habang ako'y tumatanda, nare-realize ko, my dear, na hindi lahat ng bagay nakukuha sa school. Hindi lahat ng bagay ay nababasa sa libro. It is a combination. Hindi ko man sinasabing huwag ka mag-aral. Of course, mag-aral ka pa rin. Hindi ko man sinasabing huwag ka magbasa. 'Di ba? Magbasa ka pa rin, importante. Pero it is always important na dapat ready tayo lagi, my dear. We are ready to experience new things and challenges, obstacles. Dapat ready tayo dyan. Kasi walang ibang way para matutunan yung iba sa ibabaw ng mundong ito kung hindi ma-experience, mapagdaan, lalo na sa love. 'Di ba? Lalo na sa love. Kasi sa school wala namang ano sa love eh. Parang never naman, wala naman yatang course. Ay, wala namang course o wala naman sigurong subject na may kinalaman sa love, 'di ba? Although minsan meron talaga sa mga textbook na nababasa natin, meron, pero wala talagang eksaktong parang masasabi natin na pag-aaral na may kinalaman talaga sa love. Siguro psychology, parang gano'n. Pero yung nangyayari talaga sa loob ng lahat, sa love, wala talaga. Okay. Baka kasi sabihin ng iba, meron psychology, meron ganito. Pero yung experience wala eh. Kumbaga parang kinakailangan mo talaga. And kahit nga sa pag-aaral, 'di ba, kinakailangan mag-OJT. 'Di ba, before ka makagraduate kailangan ng OJT. Kailangan ng execution, or parang tama ba, execution ba tawag doon? Yung ilalabas mo kung ano yung natutunan mo, okay? That you need to apply kung ano yung natutunan mo bago ka makagraduate ha. Bago ka makagraduate. Okay. Okay, let me see. And I love the energy, my dear, kasi nandun ka sa point ng life mo na kaysa mag-complain ka na mag-complain, tinatanong mo yung sarili mo or tinitingnan mo kung bakit mo nararanasan to. We have here the energy of the Nine of Sword. Okay, paki-clarify po ang Nine of Sword. Clarification ng Nine of Sword, Aries. The Four of Swords, you're done. Ayaw mo na magkaroon, ayaw mo na ng anxiety, ayaw mo na ng, and if meron mga tao, my dear, na tinitrigger ka ng tinitrigger para mag-anxiety ka na mag-anxiety, dead ma sila today. Like, mag-evaporate talaga sila ngayong araw na ito, my dear. You're done. Ayaw mo na tinatakot yung sarili mo, ayaw mo na na-stuck ka sa isang sitwasyon, and alam mo sa puso mo, my dear, na hindi aksidente kung bakit ka napunta sa sitwasyon na to. It's either like meron kang kinakailangan matutunan or merong tao na nagdala sa'yo sa sitwasyon na yan, okay? And kahit saan doon, meron kang knowledge. You have this knowledge na makukuha, my dear, and magiging charged to experience yon, and mababaon mo yun, my dear, sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Okay? Pero so far, sinasabi dito na ayaw mo na may stuck sa isang sitwasyon, ayaw mo ng, especially sa isip mo, my dear, yung pag-anxiety, pag-overthink, ayaw mo na niyan. Ayaw mo na talaga. Ayaw mo na. You're done, you're tired. Okay, you're embracing yung iyong power bilang si magician.
The full card, energy ng new beginnings. Okay? Ayaw mo na may stuck, my dear. We have here the energy of the temperance and the world card. Slowly but surely, my dear. Okay? So, hindi naman to kaagad-agad. Pero to the point, my dear, na nare-recognize mo and na-acknowledge mo, my dear, na meron kang kinakailangan i-let go, meron kang kinakailangan baguhin, or hindi eh. Meron kang hindi magbabago ang isang bagay kung hindi mo babaguhin. It's more on taking the full responsibility in authority of your life. Once again, it's more on accepting and taking full responsibility, okay, sa iyong sarili. Na okay, hindi ko maaabot yung mga gusto kong mangyari kung lagi lang ako matatakot. Hindi ko mapupuntahan yung gusto kong puntahan kung lagi lang akong nangangamba or lagi lang ako nagkakaroon ng anxiety or overthink. Hindi ako makakaalis sa sitwasyon ko as of this moment kung hindi ko talaga siya susolusyonan. Okay? So, ngayong araw na to nandoon ka sa moment na para kang nakakakita ng mga, 'di ba, mga sign, okay, na hindi ako belong dito. Like, I don't belong to you, you don't belong to me, I don't belong here. Anong ginagawa ko dito? Sino kayo? 'Di ba, yung mga ganon. Okay? So, ngayong araw na to, you will be facing your fears and you will be deciding, my dear, na ayaw mo na sa sitwasyon na to. We have the Seven of Cups. Lately, parang yung si Seven of Cups, nagkalat talaga siya. And ang dami ko nare-read, my dear, na umaalis sa illusion. Okay, like nagigising. And I'm happy kasi maraming umaalis sa illusion. Masaya ako dahil maraming nawawala sa illusion. Yung umaalis sila sa illusion. Kasi lately, my dear, nung sasabihin ko pa ba 'to? Wag na, basta yun na yun. Masaya ako na marami sa inyo ang umaalis na sa illusion, natatauhan na, mas pinipilian ninyo yung mga sarili ninyo, and I'm so happy. As in, I'm so, 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 so happy. Okay. So, kuha tayo, my dear, ng oracle card. Let me see. Para sa closing remark. Okay, eto daw, we have here the energy of situational single. Okay, temporary loneliness, choosing the solitude, waiting for better, not settling. 'Di ba? For some of you, mas gugustuhin na lang ninyong lumakad or lakbayin tong mundo na to na mag-isa. And hindi ko lang to pinapasok, my dear, sa relationship. It could happen sa family, sa friendship, 'di ba? Kung mapapansin mo, this is settling situational single. Ibig sabihin parang mas gusto ko na lang mag-isa. Parang ganon. Kung malalagay ka man lang doon sa sitwasyon, my dear, na parang paulit-ulit lang or you are being manipulated and may illusion na nangyayari, for some of you sasabihin niyo na, okay, wag na lang mag-friends-friends. Wala nang pamilya-pamilya. Wag na lang mag-relationship, wag na lang mag-jowa, yung gano'n. Single na lang tayo forever, gano'n, okay? And hindi lang to doon sa area na to. It's more on, alam mo, dito sa energy ng Magician at saka ng Eight of Cups, yung facing your fears, okay? Baka hindi ka makapunta sa isang lugar na wala kang kasama. Pero this time, mararamdaman mo na, okay, kung gusto ko mag-travel, magta-travel ako, maski mag-isa ako. Kung gusto ko pumunta sa isang lugar, pupunta ako. Kumbaga parang kailangan ko ba hintayin na ma-available ka pa or ganito ganyan or ganito ganon, okay? 'Di ba? Kailangan ba magkaroon ako ng pera para malibre ka lang? Yung mga ganon, 'di ba? Hindi naman sa nagbibilang ka, pero 'di ba? Charge to experience, meron mga tao na ganon. Okay, anyway, let's go tayo. We have here rise and shine, new beginnings, renewal, and fresh start. Wow, optimist. Okay, I love this energy, my dear. Meron talagang nagigising sa inyo ngayong araw na to, and you are finally decided, my dear, or tama ba? Yes, nagde-decide kayo, my dear, na hindi na ninyo ide-defend yung happiness ninyo sa kung kanino man, and mag-start kayo ng panibagong kung ano man kinakailangan ninyong i-start. I love it, my dear. I love it kasi talagang nagkakaroon ng freedom and free will dito sa energy
ng reading mo para sa araw na ito, July 28. Okay. So, my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 28, 2026. Sa gaya po na lagi kong nasasabi or nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself. Bye-bye.